Well, una tapusin lang natin yung kay Mr. Remulla, yung palagi sinasabi niya epicenter ng baha. Tandaan natin ha, yung mga hindi nakakaalam. Kami rito sa Davao, alam namin yung nangyayari, pero para sa kapakanan ng mga nanonood sa ibang bansa at sa ibang bahagi ng Pilipinas, 4 na taon na hong walang national ayuda ang city government, walang pondong binibigay, ano? In other words, kumakayod ang aming gobyerno rito, ang mamamayan, sa pamamagitan na rin ng pagsunod sa mga batas at pagbabayad ng tamang buwis dito, lokal, pasasaan at nakakaraos kami at nakakapag-project, nagkakaroon pa ng mga modern buses na wala talagang ayuda, no? So, wag na ho natin masyadong pinagpapansin yung mga ganyang paninira. Ang importante ay umuusad kami sa tulong at awa ng Panginoon at sa ayuda na rin ng mga tao mismo dito sa Mindanao, no? More specifically sa citizens of Davao. Ngayon, with respect to yun nga ang problema, no? Kasi pagpapanabay talaga yan dahil nag-submit sila, unang-una, umpisahan natin dyan sa budget, nag-submit po sila ng pagkalaki-laking budget at meron pa rin home flood control yan at meron pa rin unprogram. Yun ang masakit eh. Kaya nga tinatanong nung mga foreign direct investors na nagpupunta rito, pati mga ambassadors, bakit di kayo nakakapagproyekto pa? Wala naman kayong loan, wala naman kayong ayuda from the national government. Ang sinasabi lang naman nung panahon pa ni Mayor Sara Duterte, ang sikreto napakasimple. Kung ano yung aming pera, yun lang ho ang aming ginagastos. Hindi ho kami nangungutang, hindi kami naglo-loan, hindi kami nag-insertions. So in other words, you utilize your own resources. Ang tawag dyan ay effective fiscal management sa gobyerno. No? Pag sinabing fiscal, ibig sabihin po niyan, yung pera pananalapi. So kung ano lang yung pondong nalilikom, yun lang dapat ang ginagastos. Pero kabalintunaan po dito sa ating national government, katulad na lang this year, nagpasa po sila ng almost 7 trillion, pero ang 1.2 trillion, kung di ako nagkakamali, ay uutangin pa. Kaya palagi ho tayong deficit spending, kung tawagin namin sa government budgeting, ano? Deficit spending, ibig sabihin gumagastos tayo nang wala pa yung pera. So ang nangyayari, nangungutang po tayo kahit na mataas ang interes sapagkat wala naman ho kasing nagpapautang sa atin dati ng mga soft loans, no? Kasi nga medyo masama ang tingin, ang ratings ng mga Fitch, ng mga S&P, ng mga Chase Manhattan at iba pang mga JP Morgan na nagre-rate sa ating pananalapi at kabuhayan sa Pilipinas. So, yan ho ang problema natin ngayon sa 2027 proposed budget. Ganun pa rin mahigit, tinaasan pa nila. Ginawa pa nilang 7 trillion mahigit at 1.7 kung di ako nagkakamali ang utangin dyan. Kasi ang makukolekta lang ng BIR, customs at iba pang government financial institutions or revenue agencies ay hindi po makakasapat. So, and they have to pass it before December. So, despite the fact na naging mausok yung usapin sa flood control, nandyan, may nilaan pa rin sila sa flood control, kahit na meron pang dinidinig na kaso sa Supreme Court hinggil sa mga unprogrammed allocations, meron pa rin pong nakalagay dyan sa 2027 budget na program unprogrammed allocation or earmark, no, na budget. So problema, paano nila mahihimay ng gusto yan kasi may panabayan nga at ito ang impeachment proceedings na nasimulan na. Hindi ko mawari kung ang impeachment tribunal ay ipapahinto muna nila yung pagdinig sapagkat mahabang oras po ang kailangan para mabusisi, mahimay ng huwasto. Kasi nangako sila na magiging transparent ang paghimay sa budget. So, yan ang hindi ko pa mabalanse, no, sa pag-iisip.
how can the Senate and the House put their 100% concentration when the House is busy vilifying and bastardizing the office of the Vice President, and the Senate is busy with the trial and listening to anong tawag nito, to counsel for the prosecution who are so bastos. Sabi nga sa wikang assumption, no? The abogada of the prosecution is so bastos using unwarranted terminologies in a court of law, no? And their decorum is tawag nito, is way out of a decent breeding of lawyers or even for an individual, no? So ito yung mga bagay, Jade, na siguro kinakailangan pag nilayan ng gusto ng ating mga mababatas, alin ba ang kanilang anong kanilang magiging priority, no? Because it appears that the priority of the House is to put down Vice President Sara Duterte kahit na ano pang sa kaparaanan, no, including appearing like uneducated people during the trial, no, yung gagamit ka ng mga salitang hindi ka nais-nais at hindi nararapat sa isang abogado o sa ano, kasi katulad kahapon, kahit pinipilit nila, pinipiga nila, wala naman silang napipiga kasi unang-una, hindi naman sila yung dapat iniimbestigahan, no, or ginagawang witness sa kaso. Malinaw naman yung sabi, pinipilit nila paulit-ulit yung mga acknowledgement receipt. Sinabi na kung nakakaintindi lang ng simpleng English yung abogada, sinabi na nung Assistant Secretary ng OBP, wala po talaga akong nakita kasi naka-sealed envelope yan. Ano makikita mo pag sealed ang envelope? Di wala. Common sense. Yun ang hinihingi ni Attorney Lipstick, Attorney Liguatan, no, na transparent daw o maging tapat. Paano ka magiging tapat? Sinasabi mo na yung totoo, ayaw mo naman makinig. Gusto mo, kung ano yung nasa isip mo, yun ang sabihin nilang totoo. Hindi naman ganon. So, ngayon, nagpatataka lang tayo kasi ang daming dapat nila ipatistigo, ayaw naman nila ipatistigo. No. So, yan ang kasaysayan natin dyan sa budget hearing at saka sa impeachment trial, Jade. Opo, ngayon ang pinapatawag, yung gustong ng taong bayan ay si Colonel Lachica. Dapat ay magtestigo. Kaya lang, sinabi po ng prosecution na parang hindi pa yata, parang hindi na nila ipipresenta itong si Lachica at yung isang Nolasco po. Takot sila Takot sila kasi pag hindi ka takot, siya dapat talaga. Noong palang unang mga testigo, lumalabas na yung pangalan niya, dapat noong palang nakipag-coordinate na sila sa Armed Forces of the Philippines kung saan aktibo pa. Ang pinapa-report nila, yung mga retired, yung walang kinalaman doon sa usapin, no? So, yun, nagtataka ang marami sa